Samantala, eto naman, balita ko nagulat ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa kanila po mismong preskuhan sa Plaridel, Bulacan kahapon. Binaliktad po kasi ng dalawang aktivista ang pahayag ng militar na sumuko sila. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang kwento ni na Junila Castro at Jed Riana Tamano, naglalakad lang daw sila sa kalsada noong September 2 nang may tumigil sa kanilang harapan na SUV. Pilit silang isinakay roon habang nakapiring. Pinahirapan daw sila at isinalang sa tactical interrogation. Ang dalawang aktivista ay miyembro ng grupong AKAPKA na kontra sa reclamation project sa Manila Bay. Nanindigan naman ang mga opisyal na hindi nila dinukot ang dalawa, ngunit sumuko sila ng kusa. Hawakan namin yun kasi kung meron po sila ng kustodiya po, meron po sila ng papel, ang tingin po namin pala, ito po ay pagtulong, namin silang tutulungan sa sa kanilang pagsusurrender. So kaya inaayos po namin ang proseso. Pero yun po hindi po namin alam. Sabi naman ni NTF-ELCAC sa isang pahayag, pakiramdam nila ay trinaydor sila. Tiwala raw sila sa impormasyong sumuko ang dalawang aktivista batay sa report ng militar at ng PNP sa Bataan kung saan unang napaulat na nawawala ang dalawa. Mula sa Plaridel, nailipat na sina Castro at Tamano sa kustudiya ng Commission on Human Rights sa Quezon City. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.